Billionaire's Instant Bride Part 27. Do you drink? Tanong sa akin ni Marco habang minimix niya ang iba't ibang alak sa isang lalagyan. Naglagay rin siya ng sliced apple at orange. Nakaupo lang ako sa deck ng yate habang pinagmamasdan siya sa ginagawa niya. A little. Sagot ko sa kanya bago ko nilingon ang tatlo na naghahanda na ng ihawan dahil magkakaroon daw kami ng mini party. Si Marco ang in charge sa paghahalo ng mga inumin mamaya, habang ang tatlo naman ay sa mga kakainin namin, pati na rin sa pulutan. Habang ako ay nakaupo lang dahil hindi nila ako hinayaan na tumulong. Magpahinga lang daw ako. Sino rin ba naman ako para tumanggi? Hindi ba? E di hintay na lang ang grasya. Habang pinagmamasdan ko silang tatlo, ay hindi na ako nakatiis at lumapit na sa kanila lalo na nang mapansin kong mali ang ginagawa nila. Huwag niyong basta-basta nalang ilagay ang pork. Pakikialam ko ng isa lang nila ang isang iwan ng karning baboy sa ibabaw ng griller nang walang kahit na anong pampalasa. This is how you do it. Nagsimula akong mag-demo. Tinusok-tusok ko ng tinidor ang karne bago ko binudbura ng asin at paminta. Kumuha na rin ako ng soy sauce, oyster sauce at lemon juice sabay halo sa mantika para ipahid mamaya. Dahil late na para i-marinate ang karne, ganito na lang ang gagawin natin, ang sabi ko. Habang nagpapahid ng ginawa kong mixture. You're quite good. Sambit ni Noah na nasa tabi ko. Pretty good actually. Hirit naman ni Logan na nakapwesto lang sa kabilang gilid ko. Good enough to be someone's wife. Makahulog ang dagdag niya bago siya tumingin sa akin, sabay ngiti ng matamis. May I just remind you, Logan, that Christine is already Uriel's wife, saway ni Noah. Only when his grandfather is around. Mabilis na pagtatama ni Logan. But after Uriel's plan succeeds, Christine will be free again and will be back at her old life. She will be no one's wife. Paliwanag niya bago siya mas lumikit sa akin. And when that time comes, I'll make sure that she will be my wife. Pretty confident, huh? Tugo ni Noah. Why don't we ask Christine then? Nakagat ko na lang ang labi ko nang maipit na naman ako sa usapan nila. Huminga ako ng malalim bago sila isa-isang tiningnan. Can you please stop? You're making things really awkward for me. Prangkang sabi ko sa kanila. When this is all over, I will be gone from your sight, from your lives, period. The end. I'll chase you when that happens. Banat naman ni Logan. At ewan ko ba, pero bigla na lang akong napatingin kay Mr. Moller nang sabihin yon ni Logan. At nang makita kong wala siyang kahit anong reaksyon, ay nakaramdam ako ng pagkadismaya. Pero hindi ko na lang yon pinansin at itinuon ko na lang ang atensyon ko sa ginagawa ko. We could have just asked the chef to do this for us. Maktol ni Noah sa tabi ko, nang utusan siya ni Mr. Moller na simulan ng lutuin ang iba pang putay. Where's the fun in that? Sabat ni Mr. Moller. You cook the steaks, Logan. You help Marco set up the place. Anya bago siya lumapit sa akin. Do you need help? Tanong niya pero hindi ako agad nakasagot dahil bigla ako na-conscious, lalo na't ang lapit-lapit niya sa akin. Nasa likod ko lang siya at namako ang hininga niya na tumatama sa bato ko. Christine. Nakagat ko ang labi ko nang banggitin niya ang pangalan ko gamit ang malalim niyang boses. Agad na gumapang ang mumunti sa aking tiyan, dahilan para mas lalo akong mahirapang sumagot. Okay lang ako, sir. Kaya ko na po to. Sambit ko matapos ang ilang segundong pagkokontrol ng nararamdaman ko. Okay. Just call me when you need some help. Muli niyang sambit. Pero sa pagkakataong to, ay mas malapit. Halos dumikit na ang labi niya sa tenga ko. Doon lang ako nakahinga ng maluwag, nang tuluyan siyang lumayo at pumunta sa kinaroroonan nila Logan at Marco. So, who do you like the most between my two friends? Biglang tanong ni Noah habang walang emosyon siyang nagpiprito ng steak. Is it the grumpy and bossy Uriel? Or the sweet yet badass secret agent Logan? Hindi ko inasahan ang tanong niya kaya agad akong napailing. Ano bang pinagsasabi mo riyan?
Nasabi ko na lang habang umiiling-iling pa rin, sabay tuon ang atensyon ko sa iniihaw ko. Wala. Wala akong gusto sa kanila. Dagdag ko pa sabay tingin sa kanya. Tumitig lang siya sa akin na blanko ang muka. Okay. Anya na tila ba hindi naniniwala sa sinasabi ko. Nakagat ko tuloy ang labi ko dahil sa frustration. Wala nga. Frustrated kong sabi at bahagya pang napapadyak sa sahig. Okay. Napabuga na lang ako ng hangin at hindi na siya pinansin pa. Matapos ang halos 2 oras na paghahanda ay natapos din kami. Natagalan kasi kami sa pagluluto ng ilang putahe dahil hindi naman pala marunong ang mga mokong. Kaya ang nangyari ay ako pa rin ang nagluto. Pagod na pagod tuloy ako pagkatapos. Naitanong ko na lang sa sarili ko kung nasaan na ang sinasabi na lang magpapahinga lang ako at manunood habang naghahanda sila. The table is ready. Let's set up the food. Sigaw ni Marco bago siya pumunta sa loob ng yate at ilang sandali pa ay nagsimulang umalingaw-ngaw ang upbeat ng tugtog. Let's get the party started. Sigaw niya ulit bago siya lumapit sa akin at tumindak-indak kahit na mas matuwid pa ang katawan niya kaysa sa poste. Show me your moves later, Christine. Nakangisi niyang sabi bago siya gumiling-giling na lumapit kay Noah na inihain na ang mga nilutong steak. You too, Mr. Supermodel. Don't embarrass yourself, Marco. Walang emosyon sabi ni Noah bago niya inawakan ang mukha ng kaibigan, sabay hawi rito para makadaan siya at mailagay niya sa mesa ang mga pagkain. Natawa na lang ako sa ginawa ni Noah na lalo sumubsob si Marco sa pagkakahawi niya. Inilagay ko na rin ang pagkain sa mesa at matapos lang ang ilang saglit ay nagsimula na kaming kumain. Ganyan nga, kumain kayo ng marami at ng marami rin kayong maisuka mamaya. Nakangising sabi ni Marco. Marco, sabay-sabay naming saway sa kanya at tabang loko. Tinawanan lang kami. Habang kumakain, ay pansin kong panay ang tingin sa akin ni Mr. Muller. Ilang beses ko siyang nahuhuling nakatingin sa akin at nagkasalubong pa ang mga mata namin. Hindi ko naman siya matanong-tanong kung bakit dahil nasa kabilang side siya ng mesa. Ganoon lang nangyari hanggang sa matapos kaming kumain. That was good. Balanas ni Marco habang hinihimas-himas ang tiyan niya. I like the food, ha? Especially the grilled pork. Dagdag niya sabay tingin sa akin. You're really a good wife material, Christine. Why don't you marry me after Uriel get his inheritance? Nakangisi niyang hirit. No, mabilis kong tugon at gumisi sa kanya. There's no way I'll live with someone like you. Baka araw-araw akong ma-stress. Ouch, ha? Gumisi sa akin bago kinuha ang isang maliit na baso. Are you guys ready to drink? Sambit niya kasabay ng paglapag niya ng malaking jar sa gitna ng mesa. Let's clean up the table first before we start drinking. Sa adilogan bago niya sinimulang kunin ang mga plato. At dahil nasanay na rin naman ako na naglilinis kada pagkatapos kumain, ay tumulong na rin ako hanggang sa kaming lahat na ang naglilinis ng mesa. Dahilan para mabilis kaming matapos. Iba ka, Christine. Pati si Uriel ay napalinis mo ng mesa. Solid talaga ang Team Yutin. Yutinatics na ako forever. Magtigil ka nga. Saway ko sa kanya sabay tingin kay Mr. Muller. Baka magalit na si Mr. Muller sa'yo, sige ka. Magagalit ka ba sa akin, Uriel? Direktang tanong niya sa kaibigan. Napatingin na rin ako kay Mr. Muller at inabangan ang sagot niya. Tumingin pa siya sa akin bago siya umiling. No, she is my wife after all. Saglit kaming natigilan matapos niyang sumagot. Kasunod nito, ang pag-alingaw-ngaw ng kinikilig na ikik ni Marco. Wala na. Die hard fan na ako ng Team Yutin. Napainom na lang ako ng tubig para itago ang pagsilay ng ngiti ko. Team Yutin forever, muling sigaw ni Marco bago siya nagsalin sa baso ng alak. Simulan na ang inuman. Tuluyan na nga nagsimula ang inuman. Kanya-kanya kami ng baso at magre-refill lang kung gusto pang magdagdag. Naglaro din ng card games ang 4 at kung sino ang matatalo ay siyang iinom. Dahil hindi ko naman alam kung paano laruin yon, ay naupo na lang ako sa tabi ni Marco para manood. Nag-enjoy naman ako sa ginagawa nila hanggang sa magdesisyon silang ibahin naman ang laro.
How about spin the bottle? Para naman makabawi si Riel dahil siya lang yatang uminom ng alak eh. Mapang-asar na sabi ni Marco sabay ngisi kay Mr. Muller. Hindi kasi to nakatikim ng panalo kanina. Inis na bumaling si Mr. Muller sa kaibigan. Pinagbigyan ko lang kayo. Anya bago na patingin sa akin, pero agad ding nag-iwas ng tingin. Medyo halata na ang pamumula ng mukha niya. Marahil ay tinamaan na siya sa alak. Okay, thank you po ah. Nakangising sagot ni Marco bago kumuha ng bote. Come on, let's make a circle. Christine, sali ka na rin. At ang hindi ka naman ma-out of place. Anya. Tumango lang ako sa kanya bago naupo si. Tumabi sa akin si Logan at sa kabila naman si Marco habang nasa tapat ko si Mr. Muller at Noah. Simple lang to. Ang matatapanan ng upper part ng bote ang siyang i-dare or iinom. Anya sabay paikot ng bote. Unang natapatan si Noah at pinapili siya kung iinom or kakanta. At dahil nakainom na ay nagkaroon na to ng lakas ng loob. At lumabas na rin ang kwelang side kaya kumanta to kahit na napakasintonado ng boses. Para kang nagtawag ng mga dolphin. Asar ni Marco, sabay paikot muli ng bote at sunod na natapatan ay si Logan. Kiss the one you like the most. Dare ni Noah sa kanya. Bigla akong kinabahan at napalunok nang tumingin siya sa akin. At dumoble pa ang kaba ko nang magsimula siyang lumapit sa akin at walang pagdadalawang isip na hinalikan ako sa noo. Dahilan para maghiyawan sina Marco at Noah. Napatingin lang ako kay Logan habang bumabalik siya sa pwesto niya. Sunod kong tiningnan si Mr. Muller na nakatingin lang sa akin habang blanco ang mukha. Is this a confession? Reaksyon ni Marco bago pinaikot ang bote. At napayaw siya nang tumapat naman to sa akin. Make it hard, Logan. Pahirapan mo si Christine. Tumingin sa akin si Logan. Kiss the one you like the most. Or hug this one. Anya sabay tapat sa akin ng isang baso na punong-puno ng alak. Feeling ko ako ang ikikiss si Christine. Nakangising sabi ni Marco, sabay nguso na para bang nag-aanda ng halikan ako. Nakagat ko ang labi ko bago mabilis na kinuha ang baso at nilagok ang lahat ng laman nun. Kahit na hindi ko alam kung kaya ko pa ba ang sipa ng alkohol. Sorry, pero wala akong gusto sa inyo eh. Sambit ko sabay pahid sa magkabilang gilid ng bibig ko. Okay, next. Sunod na tumapat ang bote kay Mr. Muller. At dahil hindi ko alam kung ano yung papagawa sa kanya, dahil natatakot ako na baka magalit siya, ay si Marco na lang ang pinadare ko. Okay. Nagunat ng kamay si Marco habang nakatingin sa akin. Kasabay ng pagsilay ng ngisi niya ay ang pagkindat niya sa akin. I want you to make Christine drink another shot. Is that it? Okay. Mabilis na tugon ni Mr. Muller bago nagsalin sa baso. But make her take the shot from your own mouth. Uriel. Nakangising dagdag ni Marco sabay igik. Team Yutin for the win. Napatingin ako kay Mr. Muller dahil akala ko'y iinom siya ng alak kaysa gawin ang dare. Pero nanlaki ang mga mata ko nang maglagay siya ng alak sa bibig niya. Sabay lapit sa akin. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na gumalaw o magsalita man lang. He quickly grabbed me by my shoulder and pressed his lips against mine. Pagkalapat ng labi niya ay siyang pagsaling niya ng alak sa bibig ko. At hindi pa natatapos doon. Hinawakan niya ang pisngi ko at pilit na binuka ang bibig ko gamit ang dila niya. At hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko. At hinayaan ko ang dila niyang makapasok sa bibig ko. Lasang-lasa ko pa ang alak. Hoy, stop! Lalaki ang mga mata ko nung marinig ko ang boses ni Marco. Doon ko lang naalala na may mga kasama pala kami. Kamuntikan ko nang makalimutan. Mabilis kong naitulak sa Mr. Muller kasunod ng pag-init ng magkabilang pisngi ko. Wow, that was hot. Komento ni Noah, kaya mas lalo pa akong nahiya. Hindi ko na tuloy alam kung paano sila harapin. This is not fun anymore. Think of another game. I'll just go and take a piss. Better come up a funnier game when I get back. Mabilis sa sambit ni Mr. Muller bago tumayo at nagtungo sa kwarto niya. Susuka ka lang eh. Asar ni Marco bago umiling. Samahan mo na Christine at baka hindi na yun bumalik.
Marco's right. Among the four of us, Uriel is the one with the lowest alcohol tolerance. He's just pretending he's not drunk, but dumb. We all know his world is whirling already. Segunda naman ni Noah. So you better go after him and drag him back here. Sige na, Christine. Giit ni Margo. Kayo na lang. Nahihiyang tugon ko dahil hindi pa rin ako makapag-move on sa nangyari. Damang-dama ko pa rin ang labi niya sa labi ko kahit na minuto na ang lumipas. No, once Uriel gets out of the circle, hindi na yun babalik. He's freaking weak. But maybe if it's you, baka makumbinsi mo siyang bumalik. Paliwanag ni Margo sabay kindat sa akin. Or you can just tell him that Logan is hitting on you. Suporta naman ni Noah. I might really hit on you, now that Uriel's gone. Prangkang sabi ni Logan sabay ngiti ng matamis. Napabugan na lang ako ng hangin sabay tayo dahil wala akong ibang choice kundi sundin ang sinasabi nila. Ayoko rin isipin ni Logan na okay lang sa akin na pormahan niya ako. Uriel, tawag ko nang maharating ako sa hallway malapit sa kwarto niya. Uriel, balik ka na raw doon. Gusto ko sana siyang tawagin sir pero baka marinig kami ng dalawang staff na kasabay namin. Isang attendant at isang chef. Marunong kasi si Marco na mag-operate ng yate kaya hindi na namin kinailangan pa ng pilot. Nang wala akong makuha ang sagot, ay nagdesisyon akong kumatok. Pero pagkatok ko ay tuluyang umuwang ang pinto. Nang silipin ko ang loob, ay wala siya ron. Sir? Mahinang tawag ko habang humahakbang papasok. Nang makapasok ako ay nakarinig ako ng lagaslas ng tubig kaya nagdesisyon akong lumapit sa banyo. Hindi nakasara ang pinto kaya malayo akong nakikita ang loob. At alis man laki ang mga mata ko nang makita kong nakabulagta sa sahig si Mr. Muller habang umaandar ang shower. Sir? Tarantang sabi ko bago mabilis na pumasok. Wala na akong pakialam kung mabasaman ako. Agad akong lumuhod sa sahig at takmang itatayo na sana siya nang magmulat siya ng mga mata sabay kunot noong tumitig sa akin. What are you doing here? Napawang na lang ang bibig ko bago ako marahang napapikit. Saglit akong nanghina dahil sa magkahalong kaba at takot. Akala ko po kasi nadulas kayo pagkatapos na bagok at nawala ng... Hindi ko natapos ang sinasabi ko. Nang ilapit niya ang hintuturo niya sa labi ko. Shh! Napatingin ako sa kanya. At doon ko napansin kung paano tumitig sa akin ang mapupungay niyang asul ng mga mata. Sir? Christine. Pabulong na sambit niya sa pangalan ko, bago siya marahang tumayo. What did you do to me, ha? Mahina niyang tanong habang palapit siya ng palapit sa akin. Todo atras naman ako dahil kapag hindi ko yun gagawin, ay lalapat ang labi niya sa labi ko. Po? What did you do to me? Ulit niya sa tanong niya habang patuloy sa paglapit. Why do I feel like... Saglit siyang tumigil at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaba ang titig niya sa labi ko. Like doing this. Anya at walang pagdadalawang isip akong hinalikan. Hindi na ako nakaatras pa dahil tuluyan ang bumangga ang likod ko sa pader ng banyo. Gusto ko sana siyang itulak palayo. Gusto kong magpumiglas. Pero sa bawat hagod ng labi niya ay nararamdaman ko ang pagtakas ng lakas sa buong katawan ko. Ang unti-unting pagbaba ng mga depensa ko hanggang sa tuluyan akong sumuko at tumugon sa mga halik niya.